Magandang araw o gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Romel at nakatira po dito sa Cavite kasama ang aking pamilya. Isa ako at yung asawa ko sa mga masugid po ninyong tagapakinig. Ito na po kasi yung naging libangan naming mag-asawa habang nagbabantay sa munting negosyong pinagtutulungan naming mag-asawang lumago. Kaya naman naengganyo po akong ibahagi sa inyo itong aming karanasan ng aking asawa na tawagin po nating Pemya. Noong mga panahon po na dumanas kami ng malaking dagok at pagsubok sa aming buhay. Dekada 90 nang mangyari sa amin ang karanasang ito. At itong mga panahon na ito ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Pemya at naninirahan sa lalawigan ng Leyte. Sa Leyte po nangyari ang lahat ng ito. Nakatira kami katabi sa bahay ng mga binangkot, yari lamang sa amakan ang dingding ng bahay namin. Samantalang yung sahig namin ay kawayan pang pinagtagpi-tagpi. Nakaangat rin sa lupa yung sahig namin. At yung aming bubong ay gawa rin sa yero. Habang yung nasa likuran naman ng bahay namin ay nasa mga 20 hakbang lamang at mararating mo na yung sapa. At sa tawid naman ay kagubatan na pagmamay-ari ng konsehal dito sa lugar namin. Isang araw, may matandang babae na ubod na nga ng puti yung buhok. Yung dumating sa bahay ng biyenan ko. At dahil magkatabi lang naman kami ng bahay ng mga panahong ito, ako nga yung unang nakakita sa matanda. At meron itong bitbit na bayong at hinahanap yung aking biyenan na babae. Ako naman ang mga oras na iyon ay nakatanaw sa bintanang nakaharap sa kalsada. Kaya sumigaw na lang po ako at sinabihan yung matanda na katukin lang niya ang pintuan. Dahil nasa loob lang naman ang biyenan kong babae. Natawagin po nating Nanay Enjat. Nagpasalamat naman po yung matanda at kaagad na ngang kinatok yung pintuan ng bahay ng biyenan ko. At hindi katagalan ay narinig ko na nga pong bumukas po ito. Siya nga pala, Sir Dan, itong mga panahon na ito ay nalalapit na ang kapanganakan ng asawa ko. Kung kaya't hindi ko na siya pinapalakad pa ng malalayo. Dahil nga baka biglaan itong mga anak sa kalsada. Maya-maya pa'y lumapit sa akin yung asawa ko. At nagtanong ito sa akin kung sino ba daw yung kausap ko. Na sinabi ko naman sa kanyang merong matanda na nakita ko kanina at hinahanap ang nanay niya. Kaya sinabihan kong katukin lang ng malakas ang pintuan. Baka ako nasa kusina lang yung biyenan ko at hindi narinig ang pagkatok ng matanda. Tinanong naman ako ng asawa ko muli kung sino raw yung matanda at kung bakit hinahanap nito yung kanyang ina. Hindi ko nga rin alam bakit hindi ka pumunta sa bahay ninyo at alamin kung sino yung matandang tinutukoy ko. Wika ko pa nga sa kanya. Nagwika naman siyang samahan ko raw siyang pumunta doon sa bahay ng kanyang nanay dahil baka madulas daw siya sa daan. Kaya sumama na lang nga rin ako. Nung naroon na kami sa bahay ng biyenan ko, nalaman naming lola pala ng asawa ko yung matandang iyon na nagpakilalang Lola Florencia. Doon ang araw muna ito titira sa bahay ng biyenan ko. Gawa ng pinalayas raw ito ng isa pang tiyahin ng asawa ko sa hindi malamang dahilan. Habang kausap ko nga po yung asawa ko, nahalata kong panay yung titig ng matanda
sa tiyan ng asawa ko. Ngunit dahil sa lola nga po ito ng asawa ko, kung kaya't hindi naman ako nag-isip ng masama. Sa paglipas nga ng mga araw at dumating na yung kapanganakan ng asawa ko, inihabilin ko na kay Lola Florencia ang aking asawa na naluluha na dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman dahil manganganak na ito. At pupuntahan ko lang yung komadronang malapit lang sa amin dahil ito yung magpapaanak sa asawa ko. Dahil noon po ay liblib pa yung sityong tinitirhan namin. At kung dadalhin ko man sa ospital yung asawa ko, babiyahe pa kami ng mahigit 2 oras. Kaya halos karamihan po ng nanganganak roon. Tanging sa komadrona lang po tumatakbo. Wala pang 20 minutos nung makabalik ako sa bahay. Ngunit gayon na lamang ang panlulumo ko nung makita kong wala nang malay yung asawa ko at nakaratay na sa sahig. Habang duguan at hawak-hawak na nga ni Lola Florencia ang nailuwal niyang sanggol na nagkukulay ubi na yung buong katawan. Kaagad na tinanong ko yung matanda kung ano nga bang nangyari. Pautal-utal naman po itong sumagot sa akin at nagwikang lumabas lang din daw siya ng bahay sandali. Ngunit sa kanyang pagbalik, yun na yung kanyang nadatnan. Wala nang malay yung asawa ko at nailuwal na yung sanggol. Kaya napaiyak na lamang po ako noong makumpirma na nga ng komadrona. Napatay na talaga yung sanggol namin. Dahil sa galit ko at talagang sinisi ko yung aking sarili. Dahil kung hindi ko iniwan yung asawa ko, ay di sana'y buhay pa yung anak namin. Kaya sa sobrang galit, nagtungo po ako sa likuran ng bahay namin at pinagtataga ko yung aming mga tanim na puno ng saging habang walang humpay sa aking pag-iyak. Wala akong pakialam kahit na nakakabulahaw na ako sa mga kapitbahay namin. At medyo nagtaka nga yung mga ito kung sino ba yung kaaway ko at bakit pinagtataga ko yung mga saging. Nung medyo matauhan na nga ako, ay bumalik na ako sa loob ng bahay. At sakto naman na nagising na rin yung asawa ko. At awang-awa po ako sa kanya dahil sa nangyaring pagkamatay ng anak namin. Lumipas nga yung mga araw, linggo at mga buwan. At muli na namang nagbuntis yung asawa ko. Siyempre, masakit pa rin po sa amin yung unang pagkalaglag ng aming anak. Pero sa pagkakataon po na ito, muli kaming nakaramdam ng saya. Dahil sa anak na lamang ang kulang sa amin, may maayos naman po akong trabaho kahit papaano. At meron na rin kaming sariling bahay noon eh. Sa pagdaan po ng mga araw, parang napansin ko na halos hindi na po umaalis ng bahay namin si Lola Florencia. Palagi na lamang itong nakadikit sa asawa ko at palaging binibigyan ng mga kung ano-anong pagkain nang sa ganun raw ay maging malusog yung sanggol na dinadala ng asawa ko. Natuwa naman ako na isipin yon dahil sa alagang-alaga siya ng kanyang lola. Sa isip ko pa, ganoon naman talaga ang mga lola. Bumabawi sa pag-aalaga sa kanilang mga apo. Kaya marahil ay ganon din yung ginagawa ni Lola Florencia sa asawa ko. Kampante naman akong iniwan yung asawa ko kasama yung matanda kapag meron akong pasok. Kaya lamang yung isang napupuna ko sa matanda ay palagi po itong nagpupunas ng kanyang laway sa labakarang nakasukbit sa kanyang balikat. Na para po bang hindi ito natutuyuan ng kanyang laway. May kakaibang malansang amoy rin akong nalalanghap sa matanda. Yun bang parang amoy dugong nabubulok o kaya'y hasang ng isda na naburo na at ginagapangan na ng mga uod.
Ganon po yung nalalanghap ko eh. Kapag tinatanong ko naman po yung asawa ko kung meron ba itong naaamoy sa kanyang lola, ang sagot lang po nito lagi ay wala naman daw. Kaya wika ko pa sa aking isipan, baka kako nasobrahan lang ako sa pag-iisip. Kaya pati iyong matanda ay kung ano-ano na rin yung napapansin ko. Noong sumapit na nga yung ikapitong buwan ng pagbubuntis ng asawa ko, doon na nga ako nakarinig ng mga kakaibang huni ng hayop sa likuran ng bahay namin. Maging sa may sapa ay meron na rin akong naririnig ng mga huni. Minsan pa, huni ng tiktik. Kapag maghahating gabi naman po, nagigising ako sa kadahilanang bigla-bigla na lamang umaalinsangan ang buong paligid. Gayong malamig naman sana dahil gabi na at malapit lang kami sa may sapa. Subalit napapansin kong tila ba wala man lang hangin na pumapasok sa loob ng bahay. Kahit sa mga siwang man lang, parang walang nakakapasok. Samantalang kapag nilingon ko naman yung asawa ko, ay sarap na sarap po ito sa kanyang pagtulog, kahit na pinagpapawisan na. Kaya naman yung ginagawa ko, nagtatabi ako palagi ng pamaypay na karton at pinapaypayan ko yung asawa ko. Hanggang sa isang gabi, nasa kasarapan na kami ng pagtulog nang bigla akong maalimpungatan at napabalikwas po ako ng bangon dahil nakarinig ako ng ingay sa may silong ng bahay at parang nakakangilo at nakakairita po yung pakinggan. Nung una inakala kong aso lamang yon at may nginangat ang buto, kung kaya't para yung mga ngipin ng tao na nagkikiskisan. Subalit habang tumatagal, nakakarinig na naman ako ng huni ng tiktik at mahihinang huni ng wakwak na tila ba'y bumubulong na lamang iyon sa aking tenga. Gulong-gulo po ako noon. Nagtataasa na yung mga balahibo ko, kaya't kinakalabit ko na yung asawa ko para magising po ito. Ngunit kahit anong gising ko sa kanya, ay hindi talaga ito magising-gising. Habang naririnig ko yung parang ungol na parang panaghoy, na animoy nasasaktan yung asawa ko. Kaya naman dali-dali kong sinindihan ang malaking ilaw para makita kong maigi kung anong nangyayari sa asawa ko. At matapos ko nga pong sindihan yung ilaw at nagliwanag na sa bahay namin, doon na nga po ako nagimbal, sapagkat may nakita akong malaking pusa na nakakapit sa bintana na para bang butiking nakadikit at akmang tatalo na po yon palabas ng bahay. Mabilis ko nang hinugot yung ita ko na sa tabi ng pintuan ng kwarto namin. At walang pag-aalinlangan ko pong tinaga yung pusa bago pa man ito makatalo ng tuluyan. Hindi ko rin po alam kung bakit ko yun ginawa pero parang kinutuban lang po ako ng masama. Batid ko pong napuruhan ko yon. Gawa ng may bahid na nga rin ng dugo ang itak ng suriin ko. Pagkatapos po nun, mabilis na rin akong lumabas ng bahay para nga sundan yung pusang tumakbo na nakita kong papunta sa may sapa. Nang sa walang ano-ano, sa isang kurap lamang ng aking mata, ay bigla na lamang po yung nag-anyong ibon. Yung pusang hinahabol ko, bigla na lang naging ibon. Nataga ko na nga po yun pero mabilis pa rin po yung nakalipad. Habang palakas ng palakas yung paghuni ng wakwak. Aswang, bumalik ka rito! Tatagain kita ng pinong-pinong bisit ka! Galit na sigaw ko dahil batid ko na nga yung aking nakita. Kung kaya't nagising naman yung biyanan ko at agaran ding lumabas ng bahay. Tinanong ako ng biyanan kong babae kung ano ba yung nangyayari sa akin. Isa-isa ko naman pong inihayag rito
kung bakit nga ako napasigaw. Kaya naman dali-dali nang kinuha ng binan kong lalaki yung itak na ginamit kong pangtaga sa aswang at nagmadali na po itong pumasok sa may kusina ng bahay at tinarak po yun sa abuhan na uso po kasi noon. Yung saingan na gawa lamang sa lupa at may bakal ka lang na huhulmahin para maging patungan ng kaldero kapag nagluluto ka. Kaya naman doon itinarak ng aking binang lalaki yung itak. Pagkatapos ay dinuraan po niya iyon at ginuhitan pa ng pakrus. Tinanong ko naman siya kung para saan ang kanyang ginawa. Tumugon naman po ito at nagwika ito na isa umanong sumpa iyon sa mga aswang sa kadahilan ng hindi raw naaabutan pa ng pagsikat ng araw yung aswang kapag naitarak mo sa abuhan ang itak na ginamit mong pangtaga. Samantalang nagulantang naman po kaming lahat nang biglang sumigaw yung binan kong babae na magtawag na raw kami ng komadrona. Kaya sa pagkataranta ko ay tumakbo ako papunta sa bahay ng komadronang walang tsinelas at wala ring pangitaas na damit. Dahil manganganak na nga rin yung asawa ko. Sa paglipas po ng ilang sandali at nakabalik na kami sa bahay. Nung suriin ng komadrona yung asawa ko, marami na po itong dugong tumagas sa pangibabang bahagi at kinailangan na umano naming dalhin sa ospital. Dahil sa bukod sa wala nang malay yung asawa ko, natitiyak na rin ng komadronang patay na yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mabuti na lamang at umuwi yung asawa ng kapitbahay naming namamasada ng tricycle. Kung kaya't ito na lang yung pinakiusapan namin para maitakbo sa pagamutan yung asawa ko. At agaran nga po naming itinakbo sa ospital yung asawa ko. At pagkadating po namin doon, inasikaso na po ito kaagad. Sa paglipas po ng mga ilang sandaling paghihintay namin at pag-aalala kung ano na nga ba yung resulta, ay lumabas po yung doktor at dineklara po nito na wala ng buhay yung sanggol. Nang mailabas po nila, kakaiba rin po yung naging anyo ng sanggol. Para bang nadurog po yung katawan nito at parang may mga kulang din na parte na sa tingin po namin parang inunti-unti na pong kinakain sa loob ng tiyan ng asawa ko ang aming anak nang hindi namin namamalayan. Hindi ko lang alam po kung posible ba yon. Pero kapag aswang po kasi, marami silang paraan. Tinanong ko naman kung kamusta yung asawa ko at nakahinga naman po ako ng maluwag nang sabihin ng doktor na nasa maayos na po itong kalagayan. Subalit, kailangan muna nitong manatili ng ilang araw dahil marami umanong dugo yung nawala sa kanyang katawan at kailangan niya pang magpalakas. Wala po akong nagawa noon kundi maupo na lang sa isang sulok at umiyak ng umiyak. Sa mga katulad kong nakaranas ng ganito, alam niyo po siguro yung pakiramdam, yung labis na sakit na hindi mo maipaliwanag. Lalo na kung kinuha yung anak mo ng isang bagay o nilalang na talagang hindi mo naman kayang ipaliwanag. Grabe po yung sakit na naramdaman naming mag-asawa noon. Pero lalo kaming nagimbal sa mga revelasyon kinabukasan. Dahil kinabukasan po, pagbalik ng binan kong babae sa ospital, maluha-luha po itong humingi ng tawad sa amin. Dahil sa nakita po niyang nakahandusay sa lupang malapit lang sa kanilang bahay ang bangkay ng kanyang sariling ina na si Lola Florencia. Nung suriin po nila yung bangkay, may malaking bahid ng taga sa likuran nito. Nalaman rin mula sa kaanak na pinanggalingan ng matanda na kaya raw pala ito pinalayas ay dahil may nabiktima na rin pala itong buntis sa kanilang baryo. Anya pa, hindi daw niya alam na aswang na pala ang kanyang ina. Dahil kung alam raw niya, sana'y hindi na raw niya tinanggap sa kanilang pamamahay. Naawa na rin ako noon sa biyanan ko. Nang makalabas na nga po ng pagamutan yung asawa ko at nagpalipas lamang kami ng mga ilang linggo,
Napagpasyahan na rin po namin na umalis na rin sa lugar na yon para makalimutan yung masalimuot naming naranasan. Lalong-lalo na nga po para sa asawa ko. At sa katagalan nga ay napadpad na kami dito sa Cavite at nagkaroon na rin ng mga anak at ng bagong pamilya. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na rin po sa ating narrator. Paalam po. Tawagin niyo ako sa pangalang Edwin. Dito ako nagpadala ng kwento. Dahil nakita kong mga probinsyano ang karamihan sa mga nagpapadala dito. Ako man po ay isa rin pong probinsyano. Dahil sa probinsya po ako ng Aklan lumaki. At dito pa rin nakatira hanggang ngayon. Taga Madalag Aklan po ako. Isa po itong bayan na sakop rin po ng Aklan. Pero hindi ko na po babanggitin pa yung barangay. Ako po ay 58 taong gulang na ngayon. 2 taon na lang senior citizen na po ako. Nangyari po itong kwento ko na ito noong tumigil ako ng 1 taon sa pag-aaral pagkatapos kong mag-high school. Pagka-graduate ko po kasi ng high school ay hindi ako agad nag-aral ng kolehiyo kahit pinapaaral naman ako ng mga magulang ko. Tumigil muna ako ng 1 taon lalo at doon po ako sa Kalibo magkokolehiyo. Kaya medyo nag-aalangan po ako noon. Yung Kalibo ay yung parang pinaka-sentro po ng Aklan. At malayo po dyan yung bayan namin na tinatawag na Madalag. Ilang bayan pa po yung dadaanan bago marating yung amin. Yung bayan pong ito sa Aklan ay isa rin nga po talaga sa maituturing na liblib po na baryo. Lalo na po noong araw kung saan hindi pa ganun karami ang populasyon sa baryo namin. Ang sabi ko po noon, aantayin ko na lang ang kapatid ko na nasa ika-4 na taon na rin po sa high school. Para magkasama na lang kami sa boarding house doon po sa Kalibo. Hindi kasi talaga ako sanay doon. Kaya medyo nag-alangan po ako noon. Mga 16 o 17 po ako ng panahon po na ito. At sa edad ko po na iyan, sanay na rin po talaga akong magbanat ng buto. At meron na rin pong mga bisyo. Umiinom na rin po ako noon. Lagi ko po kasing kasama ang kuya ko na itago po natin sa pangalang Kuya Ramon, kung saan madalas rin po itong umiinom. Mabait naman po si Kuya Ramon at talagang mapagbiro. Halos lahat nga po ng mga tao doon sa amin kaibigan po nito. Ito pong kwento na ito ay karanasan nga po naming dalawa. Tulad ng sabi ko, lagi po kaming magkasama. Dumadayo kami ng basketball sa ibang mga barangay at magkasama rin po kami sa pag-uuling kung saan po kami kumikita ng pera noong araw. Nagbebenta rin naman po kami ng kahoy panggatong sa aming mga kababaryo. Pero yung uling po kasi namin, binibili po sa amin ng isang tindahan sa bayan. Kaya medyo mas malaki po yung kita namin doon. Hindi nga lang po linggo-linggo. Kung baga kumukuha lang po ito. Tapos depende na lang po kung kailan ito kukuha ulit. Kung minsan naman po, pinapalitan namin sa bayan ng mga isda. Yung mga kahoy panggatong para meron po kaming ulamin. 5 po kasi kaming magkakapatid. At ako nga po yung pangalawa. Isang araw po noon, pumunta nga kami sa bayan dahil balak po naming makipagpalit ng kahoy panggatong at uling sa mga nagtitinda ng isda po doon sa palengke. Marami-rami yung nakuha namin noon. Tapos nakahingi pa po si kuya ng buntot ng pagi doon sa mga mangingisda na nagbabagsak ng mga isda sa palengke sa bayan. Humingi po si kuya dahil para po sa aming mga taga-probinsya. Mahalaga na meron kang ganon sa bahay. Marami po sa amin noon ang naniniwala na malakas po yung pangontra sa mga aswang. Dahil marami naman po yung isda, itinabi po namin yung iba para meron po kaming ulamin sa hapunan
Yung iba naman po ay inihaw namin para meron kaming pulutan. Sa inumang ito, may mga matatanda kaming nakainuman Mga tsuhin ng isa pa naming kabarkada. 2 silang matanda at 3 kami na bata pa. Kaya bale 5 kami noon na nakapalibot sa iisang mesa. Yun yung naging simula. Pero hindi pa naman ganun kalala ang nangyari dito. Maaga nga rin kaming natapos noon, mga bandang 9:00. Ang hindi namin alam, yung bunso pala naming kapatid noon ay merong napansin nung lasing na raw kaming lahat. Siya raw po kasi yung umalalay sa amin noong lasing na po kami. Yung kuya ko po kasi yung tanggero at medyo marami talagang maglagay ng tagay kaya mabilis po kaming nakaubos ng ilang bote noon. Kaya nung nalasing na po kami, yung nakababata ko pa pong kapatid, yung nag-alalay po sa amin papasok ng bahay. Ang sabi ng kapatid ko, una raw niyang inalalayan si Kuya Ramon. Kumpleto pa raw kami noon. Pero nung bumalik na raw ito, ako naman sana yung kanyang ipapasok sa bahay. Nang mapansin po nito, na kulang na kami ng isa. Nawala po yung isa doon sa mga tsuhin ng barkada ko. Nagtaka yung kapatid ko. Lalo at nandoon pa raw kaming 5 noon Inayos lang daw po niya sandali ang barkada ko at ang isa pa nitong tsuhin para maihiga doon sa mahabang upuan sa labas. Sa isip daw po niya noon ay baka umalis na ang isa pang tsuhin ng barkada namin. Kaya ako na raw sana ang kanyang sunod na tutulungan papasok ng bahay. Pero bago daw po niya nagawa yon, sa may likod ng kulungan namin ng mga manok, may nakita raw siyang parang naglalakad. Nung una baliwala pa sa kapatid ko. Dahil naisip niya na baka umihi lang pala yung isang nawawala. Pero nung nakita niyang tumakbo doon banda ang aso namin at nag-aangil yung aso na parang natatakot, napalapit raw siya ng konti para tignan yon. May mga puno po roon malapit na magkakasunod. Kaya doon nagtago ang aking kapatid. Doon na raw malinaw niyang nakita yung kainuman namin na tsuhin ng barkada ko, yung nandun. Lalo at maliwanag nga yung buwan ng gabing yon. Katunayan, bilog nga yung buwan ng gabing yon sa pagkakaalala ko. Itago na lang pala natin sa pangalang Mang Tonyo ang tsuhing ito ng barkada ko. Nung nagsimula na raw tumahol yung aso, kitang-kita daw ng kapatid ko na biglang nagbago yung mukha ni Mang Tonyo. Naging sobrang nakakatakot raw at bigla raw nitong inilabas ang kanyang mga pangil. Kaya agad raw na napatakbo palayo yung alaga naming aso. Nung tumakbo na raw po yung aso, nakita raw mismo ng kapatid ko na merong hawak-hawak na isang manok, si Mang Tonyo, na parang pinatay na raw niya dahil hindi na gumagalaw. Itinaas raw niya bigla ang kamay niyang may hawak ng manok at ibinubuka daw nito ang kanyang bunganga na naglalaway na ng mga oras na iyon, na parang akmang kakainin niya yung hayop na kanyang hawak. Nang bigla naman daw akong sumigaw sa kapatid ko na sinabi ko raw na alalayan na nito ako papasok ng bahay. Kaya yung nangyari, napatingin daw si Mang Tonyo doon banda sa kinalalagyan ko at hindi niya itinuloy ang kanyang ginagawa. Pero mukhang hindi pa naman raw nito napansin kung saan banda yung kapatid ko. Ayon sa kapatid ko, nung akmang kakainin na raw niya yung hayop, nakakatakot daw talaga yung itsura nito. Yun bang tipong parang takam na parang demonyo? Ganon yung sabi ng nakababata kong kapatid. Nung sumigaw raw po ako, habang lasing na nga po, sumagot na lang daw yung kapatid ko na
Sandali lang kuya, umihi lang ako. Sabay lapit daw nito pabalik sa akin. Na nagkunwari rin siya na hindi niya nakita si Mang Tonyo. Lalo at mga ilang metro pa naman daw ang layo nang kinalalagyan ng kapatid ko doon banda kay Mang Tonyo. Nung inaalalayan na raw po ako ng kapatid ko, napatingin siya ulit doon at wala na raw doon si Mang Tonyo. Kaya dali-dali niya akong ipinasok sa bahay at pinabayaan niya naman doon sa labas yung iba na nakahiga sa mahabang upuan. Hindi na raw siya nagsumbong dahil natulog na rin nga sila tatay at ang iba pa naming kapatid. Kami rin naman ay lasing na, kaya nanahimik na lang muna yung kapatid ko. Nung kinaumagahan po, inantay muna niya na makaalis yung naiwang dalawa doon sa labas bago siya nagsumbong sa amin. Pagkatapos po niyang isumbong sa amin yon, binilang po agad namin yung mga manok sa kulungan at kulang nga po yun ng isa. Nung sinubukan po naming halugugin sa unahan, doon po banda sa may kakahuyan hindi kalayuan, may nakita nga po kaming manok na gutay-gutay na parang kinain na ang laman nun. Yun bang tipong parang kinain ng isang mabangis na hayop. Ang sabi ni Kuya Ramon noon, wag daw naming sabihin sa barkada namin na ganun yung kanyang tsuhin, lalo at wala pa kaming patunay. Ilang araw lang po pagkatapos nun, meron po ulit na nangyari. Nang minsang dumaan si Mang Tonyo sa bahay, bigla po siyang biniro ni Kuya Ramon. Padilim na po kasi noon. Ang sabi po ni Kuya, "Mang Tonyo, padilim na po ah. Baka makita lang po naming may kinakain na kayong hayop dyan sa unahan ah." Biro pa po ng kuya ko noon na alam ko pong merong laman. Ngumiti lang po ng alanganin noon si Mang Tonyo na parang napaisip ito sandali. Malamang ay naisip po nito na baka alam na nga namin ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kinabukasan po noon, nagdala ulit kami ng uling sa bayan. Madilim na po nung pauwi kami ni Kuya. Bumaba po kami sa jeep at maglalakad pa kami noon papasok doon banda sa may paanan po ng bundok kung saan kami nakatira. Medyo kakahuyan po doon banda. Nagulat po kami noon nung meron pong biglang lumabas sa mga kakahuyan sa gilid ng daan. Walang iba kundi si Mang Tonyo. Ang sabi po nito, "Kanina ko pa kayo hinihintay." Nakangisi pa po nitong sabi sa amin. Inilawan ko po kasi agad ito ng flashlight nang makita ko po ito. Sa itsura po ni Mang Tonyo, parang wala na po ito agad sa kanyang sarili. Lumapit po kami noon. Nagtanong po kami sa kanya kung ano ang kanyang kailangan. Pero agad po nito akong hinawakan sa leeg at walang kahirap-hirap na inangat. Biglaan po yon na parang ang lakas po nito na agad nga po niyang nagawa sa akin yon. Sumikip po agad yung dibdib ko noon sa kanyang ginawa na hindi po ako makahinga habang nagpupumiglas pa rin po ako. Nagulat na lang po ako noon nang bigla pong hinataw ng kung anong bagay ni Kuya si Mang Tonyo. Kaya agad po nito akong nabitawan. Nagulat po si Mang Tonyo noon. At ang sabi po nito kay Kuya, "Bakit meron kang dalang ganyan?" Pasigaw po nitong wika na tinagalog ko na lang din po. Napahawak po ako sa leg ko noon at hinabol sandali ang aking paghinga. Nung tignan ko po yung hawak ni Kuya, buntot pagi po yon. Dala-dala po pala nito sa kanyang bag. Nakala ko po mga damit lang po na pangpalit at isang taling ginagamit namin sa pagkarga ng mga uling yung laman ng kanyang bag. Nagdadala po kasi kami ng damit, lalo at basang-basa po kami ng pawis lagi sa pagdiskarga po ng mga uling at nadudumihan din po madalas ang damit namin dahil sa uling.
Dinala po pala ni Kuya Ramon ang buntot ng pagi na hiningi nga po niya sa mangingisda doon po sa palengke. Agad ko pong pinulot ang flashlight na nabitawan ko at inilawan ko nga po si Mang Tonyo. Gulat na gulat po ako noon, Sir Dan, dahil po sa kanyang itsura. Nakakatakot po ito at galit na galit. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kung ano, ay paulit-ulit po siyang hinataw ng buntot ng pagi ni Kuya. Yung reaksyon po nito kakaiba talaga. Parang nababaliw po na hayop, na labis nga pong nasasaktan. Yung bunga nga po nito naglalaway, pero wala po itong magawa. Kinuha po ni Kuya noon yung tali sa bag na ginagamit po namin para siguraduhin hindi mahuhulog ang mga uling kapag kinakarga namin sa jeep. Tinali po namin ang kamay ni Mang Tonyo noon, pati po yung mga paa nito. At tinali po namin ito ulit sa puno. Nanghihina na po ito. Yun bang tipo na hindi dahil sa sakit ng bawat paghataw, kundi dahil kontra talaga sa kanila ang buntot ng pagi. Kahinaan talaga ng mga aswang yon. Pagkatapos po nun, tumakbo po kami papunta sa bahay ng barkada namin at sinumbong po namin sa kanila ang nangyari. Binalikan nga po namin at doon na po nila nakita ang nakakatakot na itsura ng kanyang tsuhin. Inamin din po nito mismo, Sir Dan. Siguro ay wala na rin po itong magawa para makatakas dahil nanghihina na po ito ng sobra. Pero hindi rin po alam ng barkada ko at ng kanyang ama ang kanilang gagawin. Hindi po nila kayang patayin yun eh. Sinabihan pa nga po kami ng barkada ko. Napatayin daw namin kung gusto namin. Pero ayaw rin po naming makapatay kahit sabihin pa pong aswang yon. Ang nangyari po noon, tinago po namin ang nangyari ng gabing yon. At pinalayas po sa baryo si Mang Tonyo. Kami-kami lang po yung nakakaalam nun. Ang sabi po noon ng barkada ko, sa oras daw po na may malaman silang may ginawa ang tsuhin nila, na hindi pa rin nga po ito nagtanda, sila na raw mismo ng kanyang ama ang tatapos sa kanyang tsuhin. Nangako naman daw po kasi ito na gagawin niya ang lahat para mabuhay siyang parang normal lang na tao at hindi mang bibiktima. Wala naman po kaming narinig noon na meron siyang ginawa, pero hindi naman talaga natin alam kung paano magtrabaho ang isang aswang. Pero Sir Dan, dito ko na rin po ito tatapusin. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Paalam. Nangyari ang kwentong ito taong 1994 sa probinsya ng Occidental, Mindoro. Bago ako magsimula, gusto ko lamang linawin na wala akong intensyong ipahiya o siraan ang sino man sa kwentong ito. Tawagin niyo pala akong Nonoy. Ikukwento ko lamang kung ano yung pagkakaalala ko sa mga naganap. Kaya wag niyo sanang husgahan ang sino man sa kwentong ito. Ganito nagsimula yung kwento. Tao po, Lola Patring. Taga barangay po. Pinapatawag po kayo dahil sa isang reklamo. Sigaw ng isang lalaki sa labas ng bahay namin. Yung sinasabi niyang Lola Patring dito ay yung lola ko mismo. Nanay ng nanay ko na noon ay nasa bahay namin nakatira. Napabangon ako sa kinahihigaan ko. Lalo nung marinig ko na meron daw nagrereklamo kay Lola. Wala naman kasi akong maalala na merong nagawa ng masama si Lola Patring. Nagkataon pa na ako lang mag-isa yung nasa bahay ng mga oras na iyon. Dahil umalis lahat ang mga kasama ko sa bahay. Pati na rin nga si Lola. Binuksan ko agad yung pinto at nagtanong ako. Ano ba yun, kuya? Ano bang nagawa ng lola ko? Wala siya dito eh. Tanong ko pa noon. Isa nga sa mga barangay tanod, yung lalaki sa labas. Pasensya na iho ah. Hindi ko rin alam eh. Pero pagdating ng lola mo, pakisabi na lang ah.
Si Aling Dahlia kamo yung nagpapatawag dahil meron daw reklamo sa kanya. Kapag dumating na siya, sabihan mo lang siyang pumunta sa barangay at mabilis lang din naman ipatawag yung nagrereklamo sa kanya. Yan lang iho, mauna na ako. Sabi naman nung tanod. Tumango lang ako noon at wala talaga akong ideya kung bakit naman ipapatawag ni Aling Dahlia yung lola ko. Siguro nakipagchismisa na naman kung saan si lola. At baka si Aling Dahlia ang naging laman ng kanilang usapan. Tapos baka nakarating sa kanya kaya gusto niyang ireklamo yung lola ko. Sa isip ko pa nga noon, lalo at yun lang talaga ang maisip kong pwedeng kasalanan na magawa ni lola dahil sa pagkamarites nga nito noong araw. Bandang tanghali, dumating na rin yung mga magulang ko at nagulat sila kung ano bang dahilan. Hindi rin talaga nila alam. Ilang sandali pa pagkatapos nun ay dumating na nga rin sa wakas yung lola ko. Sinabi namin sa kanya agad na pinapatawag siya doon sa barangay hall. Napaisip sandali si lola na medyo nagtaka rin. At nung tanungin nga namin ito kung ano ba ang kanyang nagawa, ay napailing na lamang ito at wala naman daw siyang maisip na kasalanan kanyang nagawa. Minabuti niyang puntahan na lang talaga para magkaalaman na lang. At ilang sandali pa ay umalis na nga si lola at pumunta doon sa barangay hall. Mga mahigit 1 oras din siguro ang inantay namin bago nakabalik si lola. Nung una ayaw pa nitong magsalita kung ano ba talaga ang inireklamo sa kanya, pero maya-maya pa ay sinabi rin ito. Ayon kay lola, pinatawag daw siya ni Aling Dahlia dahil nirereklamo daw siya nito na inaaswang daw ni lola ang kanyang ipinagbubuntis. Buntis kasi ito ng mga panahong iyon. Nagulat kaming lahat noon at talagang galit na galit yung nanay ko. Pupuntahan daw niya si Aling Dahlia at kokomprontahin dahil nababaliw na yata daw ito sa kanyang mga pinagsasabi. Kapag ganong nagagalit yung nanay ko, ay hindi talaga ito mapipigilan kahit pa ni tatay. Kaya ang nangyari, umalis talaga yung nanay ko at wala rin akong nagawa kundi sundan na lang ito. Pagdating doon kila Aling Dahlia, medyo naging mahinahon naman yung nanay ko. Tinanong niya mismo kung ano ba talaga ang basehan nito, kung paano nga niya nasabi yung tungkol kay lola. Pinapasok naman kami sa bahay ni Aling Dahlia at sinagot naman ito ng mahinahon yung nanay ko na tawagin na lang din natin sa pangalang Marlene. Ang sabi ni Aling Dahlia, alam mo Marlene, yang nanay mo ilang pagkakataon ko nang nakita pagsilip ko sa bintana na umaali-aligi dito ng gabi. At hindi lang basta gabi, kundi alanganin talagang oras. Alam ba ninyong lumalabas siya ng bahay ng mga 11:00 ng gabi? At sa tuwing nakikita ko siya, talagang humihilab yung tiyan ko. May isang pagkakataon pa na tanghaling tapat, nandyan rin siya sa labas ng bahay namin. Nung nilabas ko naman at tinanong kung bakit ito nandoon, ay wala naman itong masagot. Pagpapaliwanag pa nga ni Aling Dahlia noon. Pero ayon sa kanya, ay inayos na raw nila sa barangay ang kanyang reklamo. Basta't wag lang daw lumapit pa si lola doon banda sa kanilang bahay para wala daw silang problema. Nakita ko talaga yung kalituhan sa mata ng nanay ko pagkatapos magpaliwanag ni Aling Dahlia. Nahalatang naguluhan na nga yung nanay ko. Dahil kung tutuusin, medyo may rason talaga si Aling Dahlia kung ganon nga yung ginagawa ng lola ko. Ang problema nga lang, wala talaga kaming kaalam-alam. Pagkatapos po nun, umalis na kami at pag-uwi ng bahay, tinanong namin si lola at hindi daw talaga totoo ang pinagsasabi ni Aling Dahlia na pumupunta siya doon ng gabi. Medyo tumataas yung boses ni lola sa tuwing napag-uusapan yon. Kaya umiwas na lang din kaming paulit-ulit pang pag-usapan. Basta't wag na lang siyang magawi pa doon sa bahay ni Aling Dahlia para walang problema. Ngunit hindi pa yata lumipas ang ilang linggo at umuwi yung nanay ko at kinausap nito ako
sa labas ng bahay para hindi daw marinig ni Lola. Ang sabi niya, nagkita daw sila ni Aling Dahlia sa may palengke at meron na naman daw itong mga sinabi. Napatanong ako agad dahil akala ko ay nag-away sila, pero talagang mahinahon daw kasi si Aling Dahlia. At hindi rin daw ito nagsasalita ng patapos, kaya naging maayos naman ang kanilang usapan. Ayon kay nanay, nagpa-albularyo daw pala si Aling Dahlia at sinabi daw sa kanya ng albularyo. At nilarawan pa kung sino yung nangangaswang at si Lola daw talaga. Tugmang-tugma daw talaga kay Lola. Ayon pa raw kay Aling Dahlia, pusa na kulay itim din daw yung nakita niyang umaali-aligid sa bahay nila ng mga nakaraang araw. At nung isang gabi daw, lumabas daw yung kanyang asawa at hinabol niya yung pusa. At doon daw sa bahay namin pumunta yung pusang yon. Kwento pa nga ni nanay na sinabi ni Aling Dahlia. Bantay-bantayan lang daw namin si Lola. At baka totoo daw pala lahat para mapatunayan na nga rin daw niya ang kanyang mga sinasabi. Dagdag pa raw ni Aling Dahlia. Siyempre, nasaktan pa rin yung nanay ko sa mga sinabi ni Aling Dahlia. Nanay niya yung pinaparatangang aswang eh. Pero ayon kay nanay, para makasiguro daw kami, ay talagang magbantay na lang daw kami. Napag-usapan na nga namin yung gagawin noon at pati yung tatay ko ay sinabihan rin namin. May sariling kwarto si Lola na may pinto talagang maayos. Yung kinagandahan lang ay merong susi yung tatay ko sa lahat ng mga pinto sa bahay namin, kasama na yung kwarto ni Lola. Hindi kami natulog agad at pinapakiramdaman lang din namin. Pero 11:00 na ng gabi at wala namang lumalabas sa kwarto ni Lola. Pumasok na ako sa kwarto ng mga magulang ko noon at sinabi ko nga na mukhang hindi naman lumabas si Lola ng kwarto. Ngunit hindi na nga talaga natahimik yung nanay ko at kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Lola. Nakailang katok rin siya noon pero wala namang sumasagot. Tinatawag niya si Lola noon na imposibleng hindi ito magising kahit tulog pa. Pero wala. Wala rin sa kubeta o kahit saan dahil tinignan na rin namin. Doon na nga kumuha yung tatay ko ng susi at binuksan yung pinto ng kwarto ni Lola. Hindi ko alam noon pero kinakabahan na talaga ako. Pagbukas ng pinto ng kwarto ay nagulat kaming lahat. Wala doon si Lola. Pero ang malaking tanong sa amin, bakit wala naman kaming napansing lumabas ng kanyang kwarto? Kahit yung bintana ay meron ding grills na malabo naman siyang makalabas. Ang tanging naroon lang sa higaan niya ay ang suot niyang duster ng gabing yon. Nakatupi yun ng maayos at iniwan niya sa ibabaw ng kanyang kama na parang hinubad lang talaga niya at iniwan lang doon. Pasensya na, pero mukhang aswang talaga yung nanay mo, sabi noon ni tatay kay nanay. Medyo nag-aalangan pa si nanay nung marinig niya yon. Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yan. Baka lumabas lang, hanapin na lang natin, sabi pa nga ng nanay ko. Sa bintana. Sa bintanang ito siya dumaan dahil kasya yung pusa dito, sabi bigla ng tatay ko kay nanay. Na sa totoo lang, naisip ko na rin dahil may kakayahan talagang magpalit ng anyo ang mga aswang. Posible talagang mangyari yon. Hindi namin alam ang gagawin noon hanggang meron ngang ideyang sinabi si tatay. Magantay lang tayo dito. Patayin lang natin ang mga ilaw at dito rin sa kwartong ito tayo magantay. Kapag may pumasok na pusa, malamang siya na nga yun, sabi pa nga ng tatay ko. Lumipas siguro ang mga 2 pang oras. Talagang tiniis namin at nagantay kami. Si nanay medyo nag-aalala kasi nga baka nag-aantay kami sa wala at lumabas talaga si Lola at lumayas na at baka kung mapano.
Napapraning na si nanay noon. Nung biglang may narinig kaming tumatakbo sa labas na parang kung anong hayop. Tapos may biglang tumalon sa bintana. Pero dahil nga sa kapraningan ng nanay ko at sa ingay nito, ay natigilan lamang yung pusa sa may bintana. Hindi ko makakalimutan yung mga mata nun na talagang mapupula. "Ikaw ba yan, ay? Ikaw ba yan? Alam na rin namin eh." Sabi ng nanay ko noon na talagang parang naniniwala na rin siya na aswang nga si Lola. Doon na tumalon pabalik sa labas yung pusa. Kumuha na kami ng mga ilaw noon at naglabasan rin para habulin yon. Pero paglabas po namin, Sir Dan, talagang ikinagulat ko yung sunod kong nakita. Doon sa likod ng bahay, sa labas mismo ng bintana ng kwarto ni Lola, naroon si Lola at walang saplot at umiiyak. Kumpirmado. Aswang talaga yung lola ko. At malamang yung pusang yon, siya na nga yun. Naayon din kay Aling Dahlia ay lagi raw umaalieligid sa kanila. Nilapitan siya ng nanay ko noon. Hindi pa man nakapagsalita yung nanay ko ay umamin na nga si Lola. Na totoo raw at wala na rin naman siyang ligtas. Alam na rin talaga namin. Umiiyak si Lola noon kay nanay. Kinuha ko yung damit niya at binigay kay nanay. Mabuti na lang at doon sa lupang nabili ng tatay ko kung saan nga kami nagpatayo ng bahay ay wala kaming katabi. Hingi lang ng hingi ng tawad si Lola at matagal na raw niyang tinatago. May mga buwan lang din daw talaga na umaatake talaga ang pagkauhaw niya sa laman. Kinikilabutan ako ng malala noon na hindi ko talaga rin matanggap. Pero yun yung totoo at galing din mismo sa bibig ng lola ko. Ang sabi ni Lola, uuwi na lang daw siya kay tita doon sa Mindanao. At kinabukasan ayun nga yung kanyang ginawa. Hindi siya pinigilan ng nanay ko. Pero yung masaklap po doon, Sir Dan, hindi yata umabot ng 1 taon at nabalitaan naming bumibigay na yung katawan ni Lola. Nalaman na rin ni tita syempre dahil sinabi rin ni Lola sa kanya. Tinitiis raw nito ang uhaw at talagang pinipigilan niyang mangbiktima, pero yung kapalit ay bumigay din yung kanyang katawan. Sa tulong ng albularyo, naging matiwasay naman daw yung paglisa ni Lola at umuwi pa nga kami sa Mindanao para sa halibing nito. Si Aling Dahlia naman, kinausap ng nanay ko noon na sana wag nang lumabas pa yung tungkol sa lola ko. Humingi rin ng tawad si nanay noon. Ako naman ay nagpaalam din sa nanay ko bago ko ito ibinahagi at pumayag naman siya, lalo at itatago naman ang mga totoong pangalan. Mag-ingat tayo palagi dahil hindi natin alam na minsan may mga nililihim palang pagkatao ang mga nakapaligid sa atin. Ito nga yung kwento namin. Sana ay nagustuhan ninyo at maraming salamat sa pagkakataong ito. Paalam. Taong 1991, nang mangyari ang isang bagay na talagang nag-iwan ng marka sa buhay naming mag-asawa. Bagong simula lang kami ng sarili naming buhay noon. Meron na kaming isang anak na sanggol pa lang ng mga panahon na iyon. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Michael, habang tawagin naman po nating Marisa, ang aking asawa. Nakatira kami sa probinsya ng Samar na hindi ko nababanggitin kung saang parte talaga o kung ano bang barangay mismo. Hindi naman po sa ipinagmamalaki ko ang aming ginawa. Pero nagtanan po kami noon ni Marisa na nililinaw ko lang sa mga kabataang nakikinig dito na wag niyong gagayahin. Nagtanan kami pero talagang nagsumikap po kaming tumayo sa sarili naming mga paa at nagsipag po kami hanggang magkabahay at lupa. Maliit lang naman na lupa at simpleng bahay na gawa lamang sa kawayan yung aming pinatayo. May kaunting ipon naman po kasi kami pareho bago po kami nagtanan at hindi pa ganon kamahal ang bumili ng lupa.
noong mga panahon na iyon. Lalo kung napakaliit lamang, gaya nga ng aming nabili. Nung nagtana na po kami, pareho kaming nagtrabaho habang nangungupahan ng maliit lang naman na kwarto. Pero lumipat na po kami sa isang baryo nung nakabili na nga po kami ng lupa doon. Isang tahimik at maliit lang naman na baryo. Nung nagka-baby na nga po kami ng asawa ko, syempre tumigil na po yung asawa ko sa pagtatrabaho. At ako na lang nga po yung nagtrabaho para po sa pamilya namin. Lunes hanggang Biyernes, kaya wala rin namang trabaho sa Sabado at Linggo. Doon ako bumabawi sa mag-ina ko. Ako naman ang nagbabantay buong araw sa bata para makapagpahinga rin naman ang aking asawa. Yung kinatatayuan ng bahay namin, parang papasok po banda sa looban. Bali yung bahay namin yung nasa may bukana, papunta sa isang papasok na daan. Kung dediretsuhin mo naman yung daang yon, ay gubat na sa parteng yon. May kasukalan talaga na gubat. Yung tipong kung baguhan ka lang na papasok doon, baka maligaw ka talaga. Itong gubat din na ito ang dahilan kung bakit ang daming nangangaso doon noong araw. Sa mga ngaso rin po na ito, nagsimula yung lahat tungkol dito sa kwentong aking ipinadala. Nung mga ilang buwan na kami doon sa bahay namin, medyo nasanay na rin po kami sa katahimikan ng lugar. Wala pa po kasing kuryente doon nung mga panahon na ito. Hindi pa abot ng linya ng kuryente yung parting yon, kaya nagtsatsaga po kami noon sa gasera. Mabuti na lang at meron na ring debateryang radyo noon, kaya hindi naman nababagot masyado ang aking asawa kapag naiiwan sila ng anak namin kung nasa trabaho ako. Isang hapon, pag uwi ko galing trabaho, nagulat ako dahil ang daming bakas ng paa doon sa labas. Tapos merong 3 plastic na baso na nakalagay rin sa may labas ng pinto. Nagtaka po ako noon, kaya nagubad ako agad ng sapatos at nagbadaling pumasok. Tinawag ko agad ang asawa ko, na noon ay nagpapadede sa anak namin. Nagtanong ako sa kanya kung bakit may mga bakas ng paa at merong mga baso sa labas ng bahay. Doon na po ipinaliwanag ng asawa ko na meron daw palang 3 mga ngaso na nakiusap na makiinom ng tubig. Kaya binigyan naman daw niya at sinabing iwan na lang nila sa may pinto yung baso pagkatapos nga po nilang uminom. Lalo at umiiyak nga raw noon yung baby namin. Nagtanong po ako sa kanya noon kung yung mga iyon ba ay yung mga ngaso na madalas naman naming makitang dumadaan doon banda sa amin. Ang sagot naman po ng asawa ko, yung 2 daw doon ay pamilyar sa kanya. Kaya malamang daw, yung 2 doon sa kanila ay lagi ring dumadaan doon sa amin. Pero may isa daw po doon na sigurado daw talaga yung asawa ko na nung araw lang na yon niya nakita. Sigurado raw po siya doon, lalo at meron daw peklat sa mukha yung pangatlong lalaki na yon. At tahimik lang daw yon pero mukha naman daw na mabait, lalo at ngumiti naman daw yon sa kanya at nagpasalamat nung binigyan niya ng tubig. Agad rin naman daw na umalis pagkatapos nilang mainom ang tubig na ibinigay ng asawa ko. Hindi ko naman po yon binigyan masyado ng pansin pagkatapos kong magtanong. Lalo at pagod rin naman po ako galing sa trabaho. At mukha naman walang masama sa pakiusap nilang makainom ng tubig. Pero hindi ko alam na yun na pala ang simula. Dahil bandang 9:00 po ng gabi, lumabas po ako bigla para magyosi at nagdala na rin po ako ng flashlight. Dahil inutusan po ako ng asawa ko noon na kunin daw sa sampayan namin ang mga nilabang lampin at baka umulan. Noong araw po kasi ang dami talaga ng lampin na ginagamit namin. Lalo at hindi pa po kami gumagamit ng diaper noon. Bala ko lang po sana na magyosi ng mabilisan.
bago ko po kunin ang mga sinampay namin. Ngunit pagbukas ko po ng pinto, sabay inilawan ko po agad ang nasa labas. Nagulat po ako noon nung agad kong mailawan ng isang lalaki. Mga ilang metro lang po sa labas mismo ng pinto namin. Nakatayo lang po yun doon at napatras din po yun ng konti nung nagulat din siguro na bigla akong lumabas. Inilawan ko po agad yung mukha nun at agad kong napansin yung peklat. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko pa po noon. At agad naman po nito akong sinagot na ayon sa kanya, nakiinom nga raw siya ng tubig doon sa amin nung umaga. At may mga nahulog daw siyang gamit na hinahanap daw sana niya kaya bumalik siya. Doon pa lang po sa kanyang sagot na iyon, hindi na po ako komportable. Nakaramdam na talaga ako na parang merong mali. At sa totoo lang, hindi ko binibitawan ang pinto noon na parang gusto ko nang pumasok ulit at kumuha man lang ng armas. Dahil yung dating talaga ng lalaki, parang may ibang binabalak. Sa totoo lang, nag-uusap po kami noon. Pero yung mata po nito ay nakatingin lang talaga sa may bintana ng kwarto namin, na parang may iba itong tinatanaw doon. Mas lalo rin po akong kinilabutan noon nung magsimula na nga pong umiyak ang baby namin. Kaya sinubukan ko pong magtanong, "Nakita mo ba ang hinahanap mo?" Tanong ko po sa lalaki noon. At ngumiti po ito at tumango habang nakatingin pa rin doon sa may bintana ng kwarto namin, na parang sinasadya nitong wag akong tignan. O baka hindi lang talaga siya komportable na nagtatama ang aming mga mata. Medyo natigilan po ako noon pero siya pa mismo ang nagsabi sa akin na pumasok na raw ako ng bahay at umiiyak na raw ang aming anak. Kaya agad na rin po akong nagpaalam at humakbang na papasok sa pinto. At bago ko pa man po isara yung pinto, mabilis po akong lumingon doon sa direksyon kung nasaan nga po yung lalaki, sabay inilawan ko po yun ulit. Pero laking gulat ko po noon na wala na po ito doon. Agad po akong nagtaka noon dahil napakabilis po niyang nawala, samantalang ilang segundo lang po akong nalingat. Duda rin po talaga ako noon sa kanyang pagtingin sa bintana na parang meron talaga siyang ibang pinunta. Pagpasok ko po sa bahay namin, agad naman pong tumahimik ang anak namin. At nung mabanggit ko po sa asawa ko yung naabutan ko nga po sa labas ng bahay, agad rin po itong nangilabot. Dahil nung binigyan daw kasi niya yung mga lalaki ng tubig, umiiyak rin daw yung anak namin noon. At nagbago daw yung ekspresyon sa mukha ng lalaking may peklat nung marinig niya ang iyak ng sanggol. Nahalatang naging interesado nga po siya sa kanyang narinig. Aaminin ko po, Sir Dan, na hindi ako mapakali noon. Lalo at alam kong nagsisinungaling po yung lalaki sa kanyang sinabing meron lang siyang binalikang gamit doon. Tanga lang po yung maniniwala doon eh. Nung tumahimik na nga po yung anak namin at pinapadede na po ng asawa ko, naghasa po ako noon ng itak. Doon po sa may labas ng bahay, sa may harap lang po mismo ng pinto. Ang nasa isip ko po noon ay dapat handa ako at baka bumalik po agad yung lalaki. Parang kursonada po talaga niya ang anak namin eh. Akala ko talaga noon, umalis na po ito. At iniisip ko lang na baka bumalik pag malalim na ang gabi. Hindi ko naman po inaasahan na mali po pala ako doon. Dahil habang abala po ako sa aking ginagawa, bigla na lang pong sumigaw ang asawa ko noon. Sabay narinig ko po yung tunog ng bintana. Yung tipong halatang meron pong bumukas doon ng sapilitan. Lalo at yung lock po nun, yung iniipit lang po ng maliit na stick sa gitna para po humigpit at hindi siya agad mabuksan. Sobrang dali lang po nun, lalo na po sa isang aswang. Dahil hindi ko pa po agad naisip. Dahil inuna ko nga po noon yung paghahasa ng aking itak.
Nung marinig ko nga po yung sigaw, agad na po akong tumakbo. Yung hagdan po na maliit papakyat po sa kwarto namin. Dahil meron nga pong silong yung aming bahay, parang tinalon ko lang po sa sobrang pagmamadali. At tamang-tama lang po yung pagdating ko doon. Naabutan ko po noon na pinupwersa pong kunin ng isang kakaibang nilalang ang aming sanggol. Meron pa po itong damit at halata nga pong lalaki. Pero yung balat po nun, punong-puno po ng balahibo na napakaitim po. At yung bunganga po nung nakangangalang na parang aso pong nauulol. At yung pinakamahalaga pong detalye, kahit medyo mabalahibo nga rin po yung mukha nun, kitang-kita ko po talaga na meron yung peklat sa kanyang mukha. Mabuti na lang at nanlaban po yung asawa ko noon. At meron pa po itong hawak na kutsilyo. Kaya hindi agad nagawa ng aswang ang kanyang binabalak. Meron na pong kalmot sa kamay noon ng aking asawa. Nung makita ko po yung nangyari, nandilim po yung paningin ko. Na ang tanging nasa utak ko lang po noon ay papatayin ko yung aswang na nasa harapan ko. Agad ko nga po yung tinaga gamit yung itak. Lalo at ang atensyon po nito ay nasa asawa at anak ko. Pero hindi po buong lakas yung pagkakataga ko. Dahil nag-aalangan po ako noon na baka matamaan ko rin ang asawa ko at ang aking anak. Napilit pa nga pong nagpupumiglas habang sinusubukan rin pong agawin ng aswang ang aming anak. Nung nataga ko po ito, nabitawan po nito yung asawa ko. Pero nung akmang tatagain ko pa po sana ulit, mabilis po nun akong naitulak. Sabay tumalon po yun sa bintana na parang hindi talaga yun napuruhan sa aking ginawa. Nung tumalon po yun, ang bilis po nun eh. Diretso po agad sa gubat. Sigaw po kami ng sigaw noon na merong aswang. Pero wala man lang pong nakarinig sa amin, lalo at ang layo po ng ibang mga bahay. Tatalon rin po sana ako sa may bintana. At gusto ko talagang sundan yon at mapatay. Pero niyakap po ako agad ng aking asawa. Kaya natauhan po ako noon. Magdamag akong nagbantay noon. Ginamot lang namin sandali yung mga kalmot sa kamay ng asawa ko na ginawa nga sa kanya ng nilalang na iyon. Halos ayaw rin pong bitawan ng asawa ko noon ang kanyang kutsilyo. Halatang natroma po talaga yung asawa ko sa nangyari. Kung wala po yung kutsilyo na iyon, baka mabilis lang pong naagaw ng aswang ang aming anak. Hindi mo rin po talaga masusukat ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kaya bilib ako sa tapang ng asawa ko dahil handa talaga siyang masaktan para sa anak namin. Kinabukasan po noon, nakita namin ang dalawang mga ngaso na kasamang humingi ng tubig nung lalaking may peklat. At ayon po sa kanila, hindi naman daw pala nila kilala yon at nakasabay lang daw nila sa kanilang paglalakad palabas ng gubat. Nagpakilala lang daw na Ariel, pero maging sila daw ay duda rin talaga sa lalaking yon. Hindi raw makatingin ng diretso kapag kinakausap nila. At napakalikot daw ng mata. Nung maikwento ko sa kanila ang mga nangyari, ang sabi lang po nila, pananagutin daw nila kapag nakita nila ulit at babalaan rin nila ang iba pang mga ngaso. Kaya medyo kumalat po yon sa baryo namin noon. Gayunpaman, hindi na po namin nakita pang muli yung lalaking yon. May narinig po kami noon na meron din daw gano'n na pag-alagala sa kabilang barangay. Pero hindi rin daw nila nahuli. Dito ko na po tatapusin ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig. At sa iyo rin po, Mr. Narrator. Paalam po.